Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy palayong isuway at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kinatong tanan, kumusta? Welcome sa ato nga programa, ang PRO7 Action Files. Kini gyapon yung ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar mo ay makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Sama sa gihapon mga higala ato gipusgutan ang mga kalihukan sa atong kapulisan, dili lang dinhi sa dakbayan sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, kundi sa tibuok Region 7. Nya karong hapuna ato tay duha ka mga bisita apan ang usa na dugay langay gamay na traffic, medyo na traffic siya gamay, pero diyan na no ang atong usa-usab ka bisita nga dili kayo layo no gikan ni sa Lapu-Lapu City Police Office Maygala. Siya maoy hippie karon sa Station 5 no sa Lapu-Lapu City Police Office. Wailain kung dili si Major Ramil Dugan, apan sa dili pa ako ang partner mga higala no, ako ang partner nga wa gyud paglubad. Dito apim na ko na nako akong partner akong partner mga higala nga wa gyud paglubad perting bisiha ani, pero naa gyud kada adlaw nga Miyerkules ya gining taga-aga higayon taga-anyag panahon nga inyong makauban ug ato makauban ini atong programa. Wailain kun dili ang ato ang partner si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagarit Rayos. Ma'am, may hapon. Sir, may hapon nilabi na sa itong suking tigtanawan ng programa PRO7 Action Files. Sa atong mga millennials diya, may hapon live taron sa atong Facebook page, sir. O gani ato ang Sir Dennis murag nakalimtan ta kay nagtuo magud siya nga sumpay ra gyapon ni atong unang Miyerkules. Mao nang ni wa na ko nagipaila-ila hapit. Karon nga po na mo to nga atong bisita karon mga higala. Usa ni siya ka mo to nang gipaila no, siya maoy hippie sa Station 5 sa Lapu-Lapu City Police Office. Ya, ang ato ang wailain ato pare sa kapilido sa kong ato amigo no. Yes sir, o gani nabisita ra pud ni nato sa una pero lahi lang ato nga station. Oh, ato bitaw na nabisita pero ang ato atong amigo sa nga si yes, sir. Dugan man iko sa katon niya no. Katribo na niya katribo sir. Niya. Yes sir. Wailain ko dili si Major Ramil Dugan. Sir, may hapon. Ayong hapon, Sir Dennis and Ma'am Au, daghang salamat. It's nice to be back here again. Oh. It's been a year na nakabalik ako rito at ako nagpapasalamat at ako nabigyan ng pagkakataon muli na maipahayag ang mga programs and plans ng inyong abang lingkod. Okay. Tagalog ni sir pero Tagalog pa rin, sir. Pero na tong bisita asa man ka atong station? Cordoba ko. Cordoba, no? Then next is Station 3, Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu. Yes, so from Cordoba nga sakop sa province, balik ka sa Lapu-Lapu City Police Office. Yes, niligid lang siya gamay So sir din. ikatulo na ninimo. Yes, sir. Katulo, As no? guest, yes. Okay, ang katong Station 3 pa sa Lapu-Lapu nya karon na dayon. Apo. Oho. Mo na igo sa mong ni kuan, Colonel Dugan. Wag ka mag-ana, sir. Ang origin nila is Bicol din. We're also from Bicol. Bicol dito si Dugan. Yes, sir. Yes sir, dito lang sila namuyo og ipakataw sa Bantayan Island. Pero lang kaliwat di kang dito sa Gikan Bicol. sa Bicol. Sir Dugan, Sir Dugan man ako ang partner. Renato Dugan ang Forever RD. Dugayan ako ani nagka-partner. Nagka-partner pa mi sa Yes, sa ani nga programa gyapon gabi matag gabi patugani nga programa. Ka-partner mo itong Sir Dugan, no? Snappy kay ito nga pagka-official. Hantod karon sir Snappy. Hantod karon Snappy. Nagkita mi sa Jollibee.
sus ngigag attire mo ra gyapon ana gyapon tisal gyapon kayo. Yes sir, unya sampak gyapon kay insert. Correct. Mao insert bitaw gyapon. Nakita beto na mo so na. Insert gyapon kayo ay kuya kaysa nan no na mayo gyapon ni istorya no kanang pagi mo ba Jolly gyapon. Oh, nindot kayo. Sige. So Sir Adugan ang Station 6 unsa man ni? Asa man ni? Station 5 unsa man ni nga mga barangay? Sir, Police Station 5 is composed of 4 barangays, namely Barangay Pusok, Ibu, Buhayan, Bangkal, with a total population of 89,144 and total land area of 1,066 hectares, with a police to population ratio of 1:1,681 per police. Di kayo, basta di sa kayo ginagatong police no kay 1:1,000 brag Kuwangan yapon sir. kuwangan Kuwangan gyapon. yapon. Kay 1:500. 1:500 dapat. Yes, so mo man ratio gyud sa itong kapulisan, 1:500 ya karon 1:1,200 kapin. Yes, sir. Dako-dako jud Pero kuwang. sir, maiba tayo kasi iba yung population sa morning, iba rin yung population sa gabi. 'Di ba sa Yes, ma'am. area, Yes, ma'am. sa area mo? Correct. Kasi alin ba mas busy yung umaga or yung gabi? Ang gabi. Considering na meron tayong yung MEPS sa 2, talagang volume ang population natin sa umaga, kukunti lang talaga sa gabi. Pero ang gabi naagyapon kana ng mga magkaon-kaon, Yes, sir. Yes, sir. magsusuroy kay kanang gong napita diha no kada yang gipangalan Pusok, Ibo, Buaya, Bangkal o usa ni ko sir? Ibo, Buaya, Bangkal. Pusok. Pusok. Mora na siya. Yes, sir. Ang Paho under na sa Station 3. Station 3 na siya. Oh. So kining upat gud ka mga barangay, puro ni mga residential, nya naa po na himutang na diha ang airport, ang ato ang kanang mga MEPS na to. MEPSA, no nya naa po diha ang mga dagko nga mga mall, mga mall diha po. So aligri na diha panahon sa kagabion jud nang dapita diha. Pero kining Buaya, Bangkal, Pusok, pili population siya, pila to yung population? 100. 89,144. Yes, sir. Mhm. So kumusta man ang imong area? Well, on first 1 year ko, sir, totally very peaceful naman yung area ko, considering na all of our assets is paikot-ikot lang naman, especially yung mga team area natin. Yung latest natin ngayon, yung programa ng ating butihing director, regional director, Police Brigadier General Rodrigo Imaranan, yung police operational framework na talagang pinaigting yung enhanced police precinct natin, wherein meron tayong 3 outpost na sa mga very strategic location. Aside from that, sir, meron din tayong one of my area is nandun yung border control natin, which is minsan hirap talaga kung merong gagawa ng krimen, talagang madaling mahuli. Bao ka, no? Kining ako kadaghan ko nakabantay ani ba? Tungod po siguro kay katong RD si kuan pod, si Sir Baranan pod. So sagad sa kung atong madunggan ron diri ba kana yung kumusta to ang kuan malinawon kayo, nindot kay tanan, wa kayo mga dagkong pangutabo tungod kay kana sa regalo pa pinaigting. Ngilngi kan termino pinaigting pero sa ato na binisayon gingusgan, gipalig-on, pa kuan ba kana ba ning sana gipapukusan gitagaan yung dakong pagtagad jud ang police visibility, police presence jud pinagi nining pagbutang og police outpost inana ba no when tinuod gyud noon kay wa gyud makadinay ana nga karong mga panahon na nga ato ang mga kaigsuonan makakita gyud sa kalainan sa mga nangagipon nga mga regional director lain magud og management lain og kanang style ba o mga pamaagi strategy pero kining pagbutang og police outpost panahon na ni Sir Marana, no? Yes, sir. Sa panahon na ni Sir Marana nga tibuok Central Visayas nga naagid siya outpost sa every places of convergence natin. Bisan unsa ka mingaw ang usa ka lungsod, ang usa ka dapit, naagay outpost nga ibutang, Yes, sir. no? Kay naa sa tay mga bisita bitaw katibitong last week ma'am Bohol, di ba? Yes, sir. Ya, mingaw ng dapita diha pero naagay po rin outpost, no? Samot na sa mga area nga klaro kaayo nga daghan jud og mga katawhan, mga yes, tao. Sir. Hilabi na po sa ato ang area nga gitawag natong mga highly urbanized cities. Oh, ako lang nakaagi ko kay sayo mo jud ko mugikan na ng kanang buntag sayo padong sa lain dito sa kuan sa atong gitrabawan. Makabantay jud ko nga nanay mga pulis no, sayo magsara usa pero naagi maglingkod sa outpost
no, na usasad ka nang naay maglakaw sa sudahan, makita nyo ka ba? So kana dako kay na nga epekto sa peace and order, no? Kaya para nako dako kay nang epekto kay ikaw kawatan ka, ikaw na kay plano magbinuang og illegal, magpanagana ka oy. Yes sir, og hilabi na ang katong kuan na to mga outpost na to mao po to sila mo responde. Just in case nga kung asay pinakaduol nga tawag mao po to sila mutawag po sa mga kaubanan hilabi na dili man lang gud ang kaning gitawag nato nga outpost sir then naapod tay gitawag natong katong nagrouping gud nato no. Aside sa mobile patrol naapod tay gitawag natong mga beat patrol. So daghan ang mo responde sir then pero at least kaning outpost is mao ni siya gitawag nimo ganina gali nga ningon ka nga ang presensya mismo sa pulis naa na gyud nga dili na gyud siya nga naglakaw-lakaw pa no kay sa una katong gi-discuss is point to point man to so iglakaw ato nila mawala na sa tong pulis unlike sa outpost nga steady ra gyud siya. Tinuod na no outpost. So asa may maayo ani point to point maglakaw-lakaw o nay outpost gyud? Mas may naa na tanan. Natanan. Yes sir. Kung mahimo pa lang naagyo ang pulis no? Yes sir, pero gani ang kanin sa kang ato ang regional director nga kaning iyang programa katong enhanced police presence naapag yun na nato kalang mga beat patrollers nato. No? So katong point to point nato naapag gyapon na deployment o gani kato akong gingon nimo sir den nga dili lang ang kanang station ang nagkandak og patrolling apil pud tong mga nagtrabaho sa admin. Apil na po itong mga taga-headquarters. Sige. Ma'am, sir, in addition to that, sa Lapu-Lapu, meron kaming tinatawag na Tactical Motorcycle Rider Unit na talagang from time to time talaga umiikot sila which is very effective talaga yung visibility. Especially nung during election talagang makita mo yung presence ng ating Tactical Motorcycle Rider na talagang ma-feel mo na andun sila. When in fact, minsan nagkakasalubong na kami, masyadong, sabi ko, sobra-sobra na tayo rito. Uy, note na, mas daghan, mas Yes, sir. maayo. Kay, kung naamoy outpost, naapamoy katong inyuhang mga... Foot patrol. Kunya, naapamoy katong mga checkpoint. Napay motorcycle. Napay motorcycle. O, di, mas daghan, mas maayo. Mabito niya mong gingong kaganina nga, kung naatanan, mas maayo. Yes, sir. O, sige. Balikan sa nato ang iyahang, atong gi-highlight niyang motorcycle patrol. Yes, ma'am. So, ano yan, sir? Issued ba yan ng PNP or issued ng local government ng Lapu-Lapu? Some of our motor, ma'am, is issued from local. Meron din tayong mga previous na issued from national headquarters na inipon-ipon para makapag-complement ng Team Mario. Which I was also, when I was in Quezon City Police District, I was the team leader of Team Mario, which napaka-laking talaga tulong when it comes to police visibility and quick reaction team. Sige. So kini siya mas kanang motor ginoon sa labi na kanaganing mga dunay gugdungok doon o kanang mga sudlunon nga mga area no yung hindi kaya ng patrol car. Yes, sir. Mo ni gamit sa daning kini Yes, sir. mga pagmotor sa bininoon kay sagad sa kung mahimog magkriminal na yung mga motor magsakay magmotor so dali ra ginugdanay ani nila. Sige, kumusta man ang ato ang area? Ang ating area, sir, is very peaceful naman siya at considering na aside from mga enhanced police presence natin, meron tayong best practice na 11 o'clock habit wherein all barangays ay nag-ikutan yung area nila from 11 o'clock to 4 a.m. ng madaling araw. 11 sa gabi Yes, sir. until 4 a.m. Yes, sir. Meron tayong PSB na nilagay doon. Lahat ng barangay natin is meron tigda 2 PSB. Pulis sa barangay. So kining imuhang giingon nga malinaw ang imuhang usa ka areas. Kumusta ba itong mga focus crime na napita? Well, manageable yung focus crime natin and wala tayong masyadong for the last month. Very minimal lang talaga, sir. Kumbaga, domestic problem. Wherein pamilya lang. Ang we will refer to barangay, so naayos naman sila. So kini imuha sa 8 ka mga kaso, no? Unsa may mas naay inyong daghanan ning napita? Murder, Ang pinaka-prevalent crime natin, sir, is theft. Wherein pa rin talaga manageable man talaga kasi unsa man kanang kawat sa mga kawat balay, sa bike, kawat sa qualified theft or unsa man kanang sa mga mall? wala tayong sir sa mga malls, walang gaano. So ginagmay nga. Ginagmay lang talaga, ma'am.
kapitbahay, anong ninakaw? Kapitbahay, mga cellphone, mga with sa qualified tip. Basta sila lang din na kuan. Minsan Wa kamag-anak kay homicide, why stabbing, wala naman so far, sir. Wala. So, Aha. physical injury, sir, meron tayo pero hindi naman talaga natin maano yan na yung nandiyan na talaga yan eh. Hindi natin maiwasan na hindi talaga sila magkaayos. Lugos, why rape to? Ayan, isa rin yan, sir. Some of our rape cases is late reported. Minsan Isa lang. it takes a year ago, bago sila, kung hindi pa nahuli ng kamag-anak, which is makita mo naman, sir, din is yung mga rape cases natin is family, lang din. Yeah, mga So, kung hindi pa nahuli ng kamag-anak, yes, sir. So, nagtatrabaho yung mga parents? Yes, sir. Or Yes, ma'am. hiwalay na yung parents, iniwan lang? Minsan, ma'am, nawala yung parents, tapos naiwanan yung anak. Yun, nangyari yung, minsan nakainom. Yun, which is late reported naman ang mga cases natin. But all of our rape cases is already solved, ma'am. And already filed in court. So, ano ba yung mga actions taken na ginawa ng Police Station 5 para ma-prevent talaga ba na hindi na mangyari? Well, meron tayong daily na nagbibigay tayo ng mga leaflets, mga dito, yung mga information dissemination na pag nasa bahay tayo, mga ganito, yung mga tinatawag natin, ma'am, na kwan, recorrida or So, about yung mag-tap tayo sa mga barangay, sir, no, na i-tap natin yung mga BSW, Pulong-pulong. yung mga God focal natin sa pag-conduct ng visitation, lalo na yung mga parents na nagtatrabaho sa ibang lugar na iniwan lang sila ng mga guardians nila. Pinagpapatuloy pa rin ba natin yung mga practices natin agad? Yes, ma'am. Especially yung meron tayong accounting ng mga nagtatrabaho sa, ma'am, yung mga parents nila nagtatrabaho sa abroad. So, binibisita natin yung mga anak nila kung ano na bang status ng buhay nila. Kung are they okay? Na hindi pa sila papabayaan ng magulang nila. Kasi alam naman natin kung wala talagang nag-aalaga sa nanay, iba kasi mag-alaga ang nanay, ang parents kaysa sa... So, naagid to katong inyong mga kuana diary ko nagiday kung unsay pila ka buok, di ba? Yes, sir. Na namato katong gingon ni ma'am kaniadto nga to na mao gini kang sirabirin kaniadto nga tan-aw niya nga mitaas ang kaso sa Lugos, so ang iyang gitan-aw mo na iyang gipasurvey, no? Ano na mo irikuan kinsa ni ana niya mo na gibuhat ato ang kapulisan sab nga ipaadto nito labi na sa ato ang mga sa women's, no? So, mo na, sir, nga gi-continue gihapon. So, Oo. wala na nato. Kumbaga, kay wala naman si Sir Abirin, di naman siya ang RD dire, pasagdahan lang po. No. Padayon siya. Padayon. Kay nindot man ang katuyuan niya. Mayo raman sad, no? So sige, og kaning imong ingon nga wa kay tay mga dagko diha nga mga panghitabo, wa kay tay mga kanabang kay kini masagod nga area sa Ginoo. Imo sang tan-awon mo on kanang kuan siya mga trabaho ba kanang no? Ya ang mga daghan nagpuyo diha mga tansil raman sad. Yes, sir. Pero naay mga physical injury kana siguro masabado siguro. Yes, sir. Birnis sa gabi eh. Yes, sir. Inom. Hanggang linggo. Kasi nag-inom-inom. Pero makita mo naman, sir, kasi meron tayong pinagbabawal tayong drinking in public places. Talagang hinuhuli natin yan. Mayroon tayong curfew of minors. So, talagang mababa yung natin. Kasi, yun nga, ang laki ng tulong ng mga TMRU natin wherein we conducted Upland Bakal Sitla starting 10 p.m. sa mga bars natin. So, talagang seldom talaga na magkaroon ng kasi nabibisita naman lahat. Tinood na, no? Kay kini manggod ang atuasan nga mga kapulisan, kuan sa ni sila kana ganing na din kaya katong gingon ko ni ma'am gon nga ni ba ma'am nga asa mga pangakanang nasa opisina nga ti ma-clear pa. O pagawason na sa kani dito ninyo yung Mga admin. Yes, sir. Actually, Friday and Saturday, we have ang ating buting city director ay naglunsad ng at ang ating local government naglunsad ng pakighimamat wherein they are obliged to conduct foot patrolling from 6 p.m. to 8 p.m. ng
every Friday and Saturday. Muna imong mga admin. Di sir, aside from admin ng station, meron tayo from headquarters. Sana indusa na siya no nga mga pamaagi. Sige, if kanang sa focus crime study gagmay ato ang kuan wa tay mga problema o arita sa imuhang mga kuan sa kanang mga flagship program sa PNP like sa drugs, illegal gambling, kanang wanted persons, lost firearms. Where for the period from January to May, for loss of firearms, sir, we have a total of 23 accomplishments. For illegal drugs, we have successful 46 operations. January to May lang po yan. 45 of which are listed as a street level individual. And recently, meron tayong high value individual na nahuli. For illegal gambling, we have mo paday sa illegal gambling sa imong mga pupat ka mga barangay nga under nimo nanay drug cleared ani. Yes sir, pag upo ko sir, dati wala pang drug cleared but nung umupo tayo, sa tulong na rin ng ating mga vocal person from the barangays, at alam naman natin sir na nagbago ang ng mga barangays, ang tawag dito? Officials. So, meron tayong drug cleared na 3 barangay. Out of 4 is we have 3 drug cleared barangays. Except from Pusok na sabi nga nila na hindi tinurn over yung mga previous na mga data ng mga drug surrenders natin. Sige. But as of now sir, meron na tayong upcoming na deliberation which is 90% ng natin sa ready na. 10% na lang yung kulang natin which is yung visitation. So we are already sa drug clearing for validation. Kanang imuhang drugs, ug imo nang i-combine gyud, pila naman ka grams o pila ka kilo na ang inyong nakuha? Siguro sir, di ko kasi na, pero itong pinaka-recent namin is 8.1. So, meron na tayo siguro mga almost 1 kilo na. Yes, from January to May. Kaya 1,000 kape naman ka grams inyong nakuha. So, yes, ako na sa inyong kining sa inyong illegal gambling. Kumusta man? Very minimal lang sa ating kasi alam naman natin yung Lapu-Lapu is more on maraming matatanda na puro madyong na ang ating local na above 50 is na siya exempted from play kasi sabi nila financer daw to sabi ni pero unsa man nga klase nga mga sugal ang inyong madakpan? Meron tayong for the recent sir, we have tupada. Oo, sir. Sabong. Kamo ka nang tigbakay ana? Tigbakay. Uy. Before lang pero naman tayo illegal diya nga tigbakayan, di ba? O kanang ganing katpit. Sir, pero meron pa rin mga guerrilla type. Okay. Kanang ibo bangkal o kanang ibo bangkal buaya kanang sa mga lugar daghan sa dihang mga sugaro diya napita o niya kanang naaman sulunon mo na. Yes sir. Sulunon mo na sa mga lugar so na abot na. Pero nadakpan na ninyo? Yes, sir. Sa wanted persons? For wanted person, we have a total of 66 operations. Dito, sir, all as other wanted person. But recently, meron kaming search warrant. Yes, sir. Sa loose firearms? For loose firearms, we have a total of 23 operations, sir. Toli, atong ginatong programa, dugam ta nakasugod mga lapas na sa minutos. Ato sa inyong palapason sa humanta. No, kay aron sulit yun nato. No, di mag-goal si Mamutida kay ari mo sa lapas sa gamay ni ka ba. Di man ta mo untok undang ani alas 3 kay namatay lapas gamay sa dagam ta nakasugod. Oh. Siro ari ta sa kanang kuan kanang imuhang giingon nga wanted person. So, wa moy puro mga other wanted person, wa moy kanang wala kami most wanted person, sir. Puro other wanted lang. Pero sa loose firearms, mostly 16 are surrendered dito, sir. Yung 6 is violation of RA 10591. Isang gun ban violation. Gun ban violation. Very safe. Bawa siyang may gun ban. Sige, gapoy padayon na itong gun ban. Mo nagipabaw sa tuwang PNP. At tinagtuo mo humanang eleksyon niya, humanang ang gun ban. June 11 pa kutob, di ba yes, ma'am? Sir. June 11 pa ay mo kumpiyansa kay sige pa pagpatuman sa kumilig gun ban. Ya lahi ra ba na siyang kaso bugat-bugat pa na, no?
Duha. yung matubang nga kaso gyud. Sige. So, nindot ning imong mga gipahibaw no unya unsa may kuan sir, unsa may mga support po sa local government kato sa imong opisina? Well, ang alam naman natin na when it comes to mobility, talagang kulang-kulang yung natin. Ang malaking bagay yung binibigay ng ating local government sa ating mga lower units. Sige. Especially yung natin sir, yung mga Team Aryo na yung mga motor. Pero sir, yung yung police station natin kasi ang dati is police room siya, nagkikihis tayo sa barangay. Sa pusok mong po na sila siguro karon. Yes sir. May plano na ba na may sariling building na police station yung Station 5? So far ma'am, wala pa talaga naghanap talaga ng yung ating local government unit ng area na talagang ma-donate. Kasi alam naman natin yung very costly yung lupa dito sa Lapu-Lapu. Kahit saan dito sa Cebu, wala ka na makitang mura. Atol si Kiyo ni Mahal na po sir. Mahal po gani diyan to. So tinuod na nya mo na naana sila sa pusok ug ko masayp no, pusok barangay hall. Yes sir. Oh. So mo na ang ato ang kana mo ni siya. Unya na di ato ang station 5. Ang ginagawa na lang natin sir is beautification na lang. Kita naman natin na si Ma'am Au, nung makita niya yung station ko, si Ma'am Au lang makapag... At least sir, na siya greening program. Green pulos ang iyang palibot. Kanang stage di ako nagamit, pista naman nagamiton, tatap-tapi na, buhatan na diha ka ng mga opisina. Dili po pwede sir. Actually sir, Dines, this coming June mag-start na yata yung construction ng barangay. Bagong building nila. Bagong building. We were located at the second floor. Di ka mo asama mo karo Sa existing pa rin. Once na matapos itong side ng barangay, lilipat kami sa second floor. So second floor, dapat tako na din Yes, sir. ka floor na yung kurot. Tatlo. Hindi na kailan. No? Sige. So, ang imong mensahe para sa tuang mga kaigsuonan nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na under sa imong area of jurisdiction. Sir, una, ako ay nagpapasalamat sa ating mga kasama, especially sa mga men and women ng Police Station 5 na talagang walang tulog during election. At makita naman natin sa record natin na very peaceful ang ating area. At atin namang saludo po ako sa mga kasama natin na talagang totoong nagtatrabaho ng maayos. At sa ating mga kababayan, alam naman po natin na crime prevention is everybody's concern. So, kung meron po tayong mga nalalaman na mga krimen, huwag po kayong makatubiling ipagbigay alam sa amin para ma-solve natin ang mga problema. At saka yung force multipliers na tumutulong sa iyo kasi aktibo dyan. Yes ma'am, tama kayo ma'am. Maraming salamat din sa mga force multiplier natin na talagang tumutulong. At sa ating mga friendly forces ma'am, from Philippine Air Force, Navy, na talagang during checkpoint operations sumasama sila. Sige. So, at sa atong pagbalik mga higala, ato nang bisita na sa ato nang mahinabi, ang ato ang suod pud kayo nga higala, kunya naliban nato yung nalit gamay kay di mo sakit tanto traffic ng area pero watak ba po og natanggong po siya traffic mo na lugay-lugay siya pero ganina ra ni naabot ato na lang yung dito nga tunga no aron ini balik na to focus na ta sa iyahan na pod nga area sa Minganilla Police Station no sige sa to pagbalik mga higala sir salamat kay Sir Dugan sa imong time sa to ang programa unya sa ikaupat nimong balik mapun-an na ko sa dire. Pila pa man ka years ang nabilin sa imong serbisyo? May 5 years pa tayo. 5 years pa, so makuha pa na, kaya pa na. Sige, sa ito pagbalik, may gala, please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. PRO7 Action Files. Okay, balik diri sa to ang programa, ang PRO7 Action Files. Unya sama sa gihapon mga igala, ato nang ikauban ang ato ang laing bisita usab. Siya mo'y hippie sa Minganilla Police Station. Di lang ito tas-on kay intro kay Yes, sir. api kita na mata sa... Opo sa pud, daghan na nakailaan niya. Daghan nakailanin niya kay gawat sa gwapa ni siya. Ay. Pugihan pa jud kay ni Mo siya. na siya gitawag. Ang pagbabalik. Yes, the return of the comeback. Oh, atong pagbabalik ato ang amiga usab atong sukad kaniadto hangtod karon oy laing kundi lang hippie karon sa Minganilla bag-o ni siya nga hippie sa Minganilla. Di pa ni siya dugay siguro. Si Major Ariza Utida aka Haye. Aye. Bitaw ma'am, may hapon. Maing hapon, Sir Dennis. Maing hapon, Ma'am Au. O ano sa kita. Magpasalamat ko for inviting us here. Suki naman siguro ta diring dapita. Oh, di na maihap no? Lagi Cebu City pahangtod na. Gamay pa yung mga kuan no, nakapitan pa kaniya. Oo, lagi, sir. Kapitan, lieutenant pa ba to? Yung Salamat karon, kay medyo sir. Basta man ang punan. Ay, huwad lang kita. Bihatag. Bitaw. Si Ma'am Utinda mga igala, siya mo hippie sa Minganilla Police Station. Pila pa kakabuhan niya, ma'am? So far, sir, sa kabuan pa takapin, no? Dami po. So, Ikatong pagbuto sa katong marcha-marcha sa mga pariner nga kuan. Lain pa man to yung naglingkod si kuan pa man to. yes, sir. Tingin po yan? Incumbent to na ako, si Major Lianza to, sir. Oh, Lenza no? Oo, yung pagkuman, ikaw na dayon. So, kumusta ang lungsod sa Minganilla? So far, mapasalamaton tanong kay ang lungsod sa Minganilla for the past weeks, sukad paglingkod nato, malinawon ra gyud siya. Unya, magpasalamat po kay ang mga Minganiliahanon matinabangon kaayo and suporta kaayo sila sa mga programa sa kapulisan ug makita siguro nato sa atong crime clearance and crime solution efficiency nga taas ta, if not zero incidents ta every week. Kanang Minganilla sakop sa First District. First District, sir. Okay. Mo na siya sunod sa Talisay. Yes, sir. No? Gikan sa syudad padung sa Minganilla nga usap pa ka lungsod but kung imog yung tan-aw ning Minganilla Mura pa syudad. mga igala kung naka-ari lang gyud mo diri or kining taga Cebu makaingon sa kamurang syudad na ning Minganilla no kay nanay mga dagko nga mga establishment grabe sad ang traffic dihang dapita mga tao, mga kompanya naa sa dihang dapitan no sakop ni siya sa First District. Pila ba population na ning Minganilla mo? Sir, so far karon based sa atong latest nga statistics no sa 2020 based on the Population Commission na ata sa 165,000 ang Minganilla karon which is ug ato ang i-convert to population ratio mudagan kita sa 1 police officer is to 3,000 population. Unya kuan biasa nang imuhay 1:3,000. Ubay-ubay gud Pila siya. to imong population niya?
One is 165,000, sir. Dako ginami ganilya. Mamukol kung imo jud no, marang mo qualify na siguro na mahimong syudad. Actually, approved na siya for applying for the Type A municipality. Naalay mga certain requirements nga kulang. So, gina-comply nila karon. Hopefully, it will become a Type A na gyud sa based sa NAPOLCOM nato nga mga requirements, sir. Katong na yung mga plano nila nga mag-reclaim sila diyan sa inyong area, nag-ongoing na ba? Mo na proposal actually, sir, and it would be of great help gyud og naa manggaling kay tungod ug mahitabo ni siya mahimo naa natay diversion roads which is very contributory sa ato ang traffic nato dinha. But so far tungod sa ato ang mga force multipliers like the MITCOM kaning gihimo nga task force sa ato ang mayor sa lungsod sa Miglanilla si Honorable Rajib Inad mao kininitabang kanato karon pag-assister aning mga traffic flow sa tibok Miglanilla. In fact, naatay command center karon dito nga naga-monitor sa tanang major streets, major highways din sa Miglanilla para lang yun makapadagan o malinawon ang ato ang mga kalain-laing mga sakyanan, mga motorista nato sa kadalanan. Sige. So, pila ka barangay? Naatay 19 ka barangay, Sir Dennis, karon. 19 barangays. 19 barangays. Sa 19 barangays, pila na po'y kuha na niya? Pila na may yahang drug-free? So far, sa ating record, naatay 3 ka drug cleared and naapatay applying karon for another 3, which is pending based on the PDEA requirements, complying pa sila karon sa ang mga... uban. Yes, ang uban. So, kumusta man ang lungsod sa Minganilla? Ang lungsod sa Minglanilla sa atong for the past week, especially for the election period, malinaw na jud siya nya naata sa no areas of election concern. So green area ta, Sir Dennis. Unya mapasalamaton ta because of during the election period nagtinabangay ang mga kapulisan ug ingon man ang COMELEC, who is the lead agency for the entire exercise of suffrage. Ni duyog sila kanato gayud no pag tuman aning mga security measures nato for the entire election period. And other than that, uban sa atong mga kandidato, nagmalinaw na pud sila sa ilang pangumpanya. Government agencies nato? Matinabangon ra pod. In fact, gi-activate nato atong incident command system for the entire election period. Nitabang nato ang MDRMO, kuyog pud nato ang Bureau of Fire, the Coast Guard, the Army, ang AFP, ug ang ato ang Traffic Command. So kani sila, it was a multi-agency effort for having a very peaceful and orderly election process for 2025. Anyway, say kontra si Wala Mayor siya siguro sa kontra. Rajib, no? Walay kontra yun, sir. So, wasay rason nga maggubot. Yes, tinuod, sir. Kung imo sa yung naon ba, wagi rason nga magkagubot kay sa may gubton nga wa may kontra, no? If wa po ini kontra, meaning makasampot sad ka nga may raday ang pagpadagan sa tuang mayor kay nga wa may mo kontra kay kung napay pamayo ang pagpadagan o dunay mga diskontento siguro nga mga politiko daghan ng ambisyon mudagan gyud unta, no? So mao sa na ito nakita lang dia pero at least kaingon si Ma'am Utida nga malinaw ang eleksyon, no? Ito nakalabang eleksyon. Sige, so kumusta man natong 8 focus crimes na dapita? For the 8 focus crimes, sir, makita nato with the comparative data from the previous year 2024 ug karong tuiga, makita nato nga ubos ta tinuod siguro nga effective ang ato ang mga anti-criminality measures. And mostly ug makita nato based on our statistics, sagad niini are kuan ra gyud siya kaning mga incidents on natay isa on rape, na theft, but this theft is inside the malls ni siya nahitabo, naamtay robbery, kani siya arrested po na itong suspect ani. And other than that, kani ato ang physical injuries which usually happens on a weekend ganuman kay tungod daghang panagtapok on a weekend. Unya og nay panagtapok, inom-inom, mahubog, nay maoy, so tendencies na agyoy karambulang ginagmay. But then again, controlled nato ang situation kay paspas ang atong quick reaction time sa ato ang kapulisan. Kung diin ni-aid pud nato kani atong one push alert button nato, kung diin daling makareport ang ato ang mga komunidad sa atong kapulisan. Aside from calling immediately to the hotline, ang responses pud nato dali pud kay tungod na ay mga atong mobility na ari siya, kompleto na siya, and we are also being aided by other force multipliers nga moabag nato for these anti-criminality measures. Kining
kining sa imong mga record nga makita diri unsa may taas-taas ani niya. Kani atong physical injuries Mo siguro, gyapon no? lapon niya sa kasildugan, Wala physical gyud. injuries gyapon. Naghagaw Unsa man ni ako kanang po. tungod ni kay mag-inom-inom unsa man ni? Yun. Kana gid Sir Dennis, kay labi na weekend Sir Dennis magtapok na ay mga kuan pagtipon-tipon o kini laging ilim nung makahubog, sobraan. So asa man ni nahitabo, commonly nahitabo sa Mountainous Barangay nimo or diri ra sa lungsod? So far sa atong Mountainous wa lagi kasikas kaayo, no? Mostly na adri sa lungsod kung di indaghan kaayong mga mas taas sa population. And not really on the interior portions gamay diri sa lungsod. So atong mountain barangays, the rural areas wa lagi kaayo so far. So kung nahinumduman nimo Sir Dan sa uban natong lungsod na mahitabo is adtos mga barangay-barangay kung asa ting uli sa mga trabahante nato nga gikan sa syudad padulong mismo sa ilahang respective municipality during the weekend but tuas mga kabarangayan. Ang kana sa Ginoong Minganilla, no, dili pa kay layo sa Cebu City. Yes, sir. No, og sa Talisay. So meaning gid Talisay dako na kay na siya nga area nga nay daghang mga trabahoan. Asa sa ni Minganilla daghang sa ni sila kanang mga kompanya na diha na napay naga. Naga, no? tunga siya sa duha ka Oo. syudad. So ang mahitabuan ni inig Sabado or Biyernes sa gabi o kani yung Sabado na lang sa hapon, no? Punta lang Sabado sa hapon. Diha na, no? Kana. Magunguli na, magtapok na, inom-inom na. Tingswildo Sir Dennis. Oh, sa tingswildo, weekend. labi na sa mga construction workers. So, sa may imong gihimuan nga mapuggan ning inani nga klase nga pagtaas sa iyang physical injury. Okay, nakita naman nato no ang crime prevalence based on our statistics. So atong gi-realign atong resources ug asa dapat nato ibutang atong anti-criminality measures. Usa sa atong anti-criminality is the patrolling. So kinahanglan gyud nato makita atong kapulisan nga naa sa ubos. The police presence itself is of great help kay ngano kani ato ang mga komunidad once naaga ni mga presensya sa pulis mahadlok gyud sila. O ang ato ang mga outpost. Aside from that, ang atong mobility nga naarata sa area gihapon gipa-rubing nato ug usa pa jud ang ato ang mga checkpoints nato karon nga ato ang ginasigi og himo day and night. Aside from that, ang ato ang pag-roving sa nagkalaing-laing lugar kung diin makita nato ang crime prevalence kung asa daghan ang krimen. So adto ta dito mag-focus Sir Dennis para dili pud nato masayang atong mga resources. Sa 19 ka barangay, 19 no? Ka barangay. Yes. Asa may mga grabe ani nga poblasyon. Poblasyon ta, Poblasyon yun. probably ari ra gyud ta sa sentro kay daghan mang tao, daghang pa nagtapok. Sa- But we will not discount the possibility because sometimes kadi magud ato makalimtan na ang outskirts nato. Correct, Focus na kay ta diversionary usahay ning mga badlungon kita ray bantayan mga kapulisan. So mao na lagi naagihapon tay ato ang mga special nga mga personnel nga gi-align pud nato to fight for anti-criminality on this outer portion sa kaning mga sa center nato diri sa Minglanilla. Sa kaganina, ingon si Sir Dugan kaganina nga usa sila yung gihingusgan kay kanang yung programa lagi sa tuang RDSAD, no? Kanang mga outpost, kanang mga police visibility, police may mga gipagingusgan. Sa imo diha pila ka outpost imong gibuhat, ma'am? So far karon sir, naatay tulo pero ako ongoing karon na paghimo sa outpost sa 19 ka barangay. So sabot ako mo tanang barangay ni outpost. tanang barangay ako ang giobligar. Inangano di man ta dapat mag-focus lang on one area. So dapat akong gipa-activate nato ang Peace and Order Council sa respective barangays para ang kaning mga tanod mo trabaho sila uban sa atong kapulisan through the pulis sa barangay. So kani sila gibalik nato atong programa before sa ato ang sa Minglanilla labi na ni atong one time big time nga checkpoint operation kung diin magduyog ang tibuok 19 ka barangay magpatrolya, mag-checkpoint, conduct og operation and curfew, ug uban pang mga nagkalain-laing operasyon. So ato ani, it's not really capacitating them. Kay naa naman naa na nilang resources. So, atong gihimuon lang is to synergize this barangay labi na ang committee sa Peace and Order kay para mutabang sila sa kapulisan kus ug makita nato gamay ra gyud ang kapulisan nanginahanglan tagtabang sa barangay and based also on the makita nato sa CSOP nato sa community service oriented policing a triumvirate should compose the police, the community and the local government unit. So ug magtinabangay hapsay jud kaayo ang usa ka lugar. So how about no na nakahisgot naman ta sa ato ang mga BPSO the Barangay Tanod. So gi-activate ba gihapon atong gitawag natong BPATS the Barangay Peacekeeping Action Team.
Yes, ma'am, naagi hapon siya, but then again, as I've said, ako gihapon gi-integrate gihapon ni sila sa barangay tanods nato kung di ina sila naka-attach sa nakalaing barangay. Ato lang yung giyahan o unsaon pag trabaho no on this anti-criminality measures because sometimes di man gud sila guided, but kung naa lang gi pulis nga muman epektibo gyud ni ato ang mga barangay tanod. Ganahan mo trabaho labi nagkuyugan nimo pandak og roving sa area. Yes, kay matod pa bitaw Sir Dan nga ang police man gud is mao gyud siya leader tungod kay kung naay magpabadlong patuo man gud dayon. So at least naapoy back up pod ang atong kapulisan through sa mga efforts sa gihatag sa atong mga barangay. Kini sa ato ang barangay tanod og tagaan nimo usa ka pulis muko gini, yes. No, mo trabaho ni, mo rubing ni, kaya di na ni sila mahadlok. Pero imo lang kuning ino ng mga tanod nga, kanang hala, pag rubing mo dito niya, namoy outpost na barog-barog, dili man na sila, marama na sila matapol ba? Ikaduha sad, di sa kina sila ganahan mo tubag og alarma, kay kada ba? Naaroy hinagriban. Naaroy armas, na kutsilyo. O niya, lahi na yun ang ilahang barabag kung kita gud lahi atong kaisog ug dati kuyog ba nga papa na to na ba no mao po na ang tanod if imo na nang kuyugan usa lang ka pulis nga may mo guide niya ang kini sa mga badlungon og tanod na sa imo adto murag di kina sila mo gabi na kailaras barangay kaila ko nimo iso pa ko nimo ay sige gara-gara labo pa kang badlungon o pero dunay pulis mo kuyog mukalma gyud no mukalma gyud ay no mao ba di ba ma'am tinda sa imong experience tinuod gina sir no kay sa ako walang experience no mga pila naman ka station ato ang naagian mo gyud na sagad gyud mao ni magpaingganyo sa mga barangay tanod para mo trabaho ug makita sad nila nga ang pulis dedicated kaayo sila pud mismo mo exert pug effort para pud mo tabang sa atong kapulisan. So 19 kanus aman ni sila ang 19 ka outpost nato nga mobarog siya sa per barangay. Okay. Nag-start na karon ang uban natong barangay ma'am karon sa outpost nila. Ako alang pong gi-facilitate karon other barangays kay ongoing election period man tagikan so nihangyo pud inta ng uban nga kung tagaan pud og gamay nga panahon but hopefully by next week kanitanan naa na gyud ni siya matuan ning suruyon and probably makastart tagid sa ato ang mga operations nga ato ang ginaplano for the entire Minglanilla. So, ang mubarog sa maong outpost is the PSB. Yeah, the Police Barangay. Ang kani siya, suruyan sa atong PSB, but in the event nga atong PSB kay makita nato no multitasking man ta, mo na ni mutabang na ni dapita ang ato ang barangay tanod. In which the PSB also mismo may musuroy aning mga outpost ug kani atong mga checkpoint nga areas para mo giya og mo hatag og pag-guide sa ato ang mga barangay tanod o ubang force multipliers. Sige. So kining imuhang giingon nindot ni no kay sagad sa tong mga mabisita moingon na nakoy tulo, nakoy upat ka outpost but kining imo bag-o ning imuha nga imong giingon nga in every barangay no pero ato po sa barangay nga kanang strategic pud nga areas di ba mao na ato ang isa sa requirements Sir Dennis no nga ang pagbutang sa tong outpost should be on strategic area di ta magpataka og butang para di masayang atong resources. Correct. Naa ako'y isa ka programa karon kaning Info Kusikap wherein naghatag ko og crime situation update sa atong barangay captain weekly. Ari sila magbase. Unsay maghatag? Ikay maghatag o sila muhatag nimo? Ako'y mismo muhatag based no, like for example, unsa man? Based sa atong crime statistics, sir. O kung asa man ang dako nga krimen, adto nato ibutang ang atong outpost. So moving ni siya. Adto nato ni siya isulod kung asa ang daghan nga krimen. If wala man gani mag zero incidenta, ang akong padesisyon is the barangay captain. Weekly ang atong Info Kusikap kung diin ang crime situation ihatag nako sa barangay captain para makita nila ang crime prevalence. Ug asa ibutang ilang tanod, asa ibutang ang outpost, asa ibutang among checkpoint. So by that way, makita nato nga sila pud hands-on sa ilahang mga tao, especially on peace and order. Actually, ang kanay mo idea nindot sad na ngano man kay sagad do sa tuasan ng mga kapitan sila may mas nabing nahibaw sa ilahang area mas nasuito nga unsa nga sitio daghang badlungon unsa nga sitio nga naa diha ang sugal naa diha ang mga barang ako bisag ako kay bawo ko sa akong kandidato Manila kay bawo ko unsa mga barangaya or unsa nga sitio nga akong butangag daghang police or precinct sa tanod kay naa diha mga badlungon di ba so mas nindot sad na niya plus nimo pa nga daghan nimong info nga Kap, sa imong barangay karon nga si Manaha Kap. Ikaw mo'y sikat. Ikaw mo'y sikat mo ni netabo pero Kap, ay netabo sa imong barangay Kap, malinawon kayo. Congratulations. Ana, di ba? So, nindot na nga programa ma'am, no nindot na imuhang mga idea ba pero sa di pa ka padayon na nang imuhang mga plano
ato sa taga gigayon po ni si Ma'am Rayos pagpahibaw sa unsay kalihukan ni RD, no? Ilabi na bag-o lang na human ang ato ang eleksyon og nahimong nagmalampuson. Yes, sir. Ang atong election is generally peaceful. So, Okay. last week is ato nang gipasalamatan ng other government agencies ng kuyog ug abag nato during sa election. Ug atong gahapon, sir, din, no? Malampuson kaayo, congratulations sa Team RMFB sa paggandak nila og major combat operation. Tungod ani sa ilang major combat operation, nasakmit tong mga machine nga gihimo para sa katong gitawag natong paltik nga armas. So, at least dako ito siya og tabang nga na-confiscate at the same time naapoy nadakpan nato mga suspitsado. So, congratulations sa atong RMFB team, gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Dumundon, og sa ato ang Danao City Police Station, og sa ato ang Cebu PPO. So, mao na sir din ang kalihukan karon sa ato ang Very good, very good. PRO7. Congratulations sa kay ang kanang ato ang nakita diya sa Danao. Sultihan ta mo dugay na jud kay ng problema diya sa Danao, no? Bisag unsa bisag kinsa na lay bag-o pa kong reporter ana kan Danao problema na kay na sa kanang paghimo og mga illegal nga armas. Yes, sir, no? Dan. So, kumbaga, daghan siya ng mga skills, mangguna siya. So, murag naman na tumana. O gani, sir, Dan, kung nakahinumdum ka, 6 years ago, same ra gihapon nga naagyapon yung mga machines. Gibuhatan na gina og kon, gibuhatan na kaniadto ga plano nga himuong legal sila na nagito gihimo cooperative, di ba? Wa gyapon mo barag wa mo tunhay, wa magdugay kay maghimo jud og mga tago-tago god, no? Yamay sige na sila mohimo anang mga armas babitaw nang kaniadto nga planos betos gobyerno atong batog legal, ma'am, no? Kay kung puslan man maayo man gyud mo ana kay bisag imo nang tagaag laing panginabuhian kining mga tawhana pangatagaan nimo naglain panginabuhian pabuhion na nimo baboy. Uy, ang baboy mo rin pagpurmag almalay. Buha nga bitaw. So, mga gini sila. Ilahan na gining kuhan. Nya mo na nga. Gihingusgan na ginatato ang gihingusgan sa to ang kapulisan. Karon, tulo ka mga mga gamita. Yes, sir. O, hilabi na ato ang regional director is eager kaayo nga maputol yun ni pinaagi sa direktiba sa ato ang Chief PNP nga si Police General Marbiza. So before sa election pa lang nagmando ng ato ang Chief PNP nga pakgangon gyud ning mga sa loose firearms. Tama mo ni ma'am, no, kanang say mo ni gamiton sa mga kanang mga badlungon. Yes, tulisan, mga terorista. Gani do report nga kuprahan ng terorista pod. Criminal gangs. So mao na tinuod na so kinahanglan dalipay tano sa gihimo sa tuwa nga kapulisan. So congratulations kayo sa PRO7 labi na sa tuwa nga RD nga may naghimo gyud ani mao nga inisyatiba nga pagyud kay wa kumo sa RD gud kay siya gud mandar gud siya, no? Ay mandara na niyang hipi diha sa Danao, mandara niya ang intel, mandara niya ang operation la. Dakpa na ninyo, pangusgan na ninyo. Uy, aram giloy. Yes, sir. Ilabi na naapoy abag sa ato ang komunidad. Community. So, mao ginay naghatag. Okay, ma'am, mo pindot, di ba? Sige. So, ma'am, sa tuang flagship program, kumusta man? So far, sir, sa ato ang flagship programs, no, taas-taas ta karon og kanang kuan, makita nato nga daghan po accomplishment for Minglanilla alone. But makita gid nato nga naagi deterrence on the illegal drugs, on the gambling ug uban pa kay siguro makita nato nga epektibo ang mga previous nga programs nato on this flagship programs nato, no? Ug makita ninyo na atay arrest from January to March 2025, naatay total number of operations conducted nga 17, total number of persons arrested 31 with a standard drug price nga 131,214. With the previous year, dako gyud to siya. So makita nato nga ni-deter gyud ang ato ang through the campaign nato against illegal drugs. Pilay sa inyong sa kining nga Minglanilla naabatay mga high value individual diri o na monitor niya or mga puro lang mga ginagmay lang ni sila? So far, sir, puro na lang mga street level na lang so far atong makita. Makuha nato naaman siguro sa previous within the year katong councilor man ako masayop, no, that was prior my time, and
nakuha na mga ubang high value individual sa miagi nga mga hepe. Ug during pud our time when I was I had the first with Minglanilla, when I had first set foot with Minglanilla. So karon gamay na lang Gamay yung na lang. kaayo. So di na kaayo makaingon ta nga mga street level na lang Okay. siya. Arita sa drug, sa sugal. Sugal. Kining sugal mo gini akong kinuhinumduman gid ay nga panahon nga itong ikaw ra ba hippie ra ba kaniadto. Oh, kumusta man? Kining sugal sir mo gini magdag tiga usahay nang ano. Kay usay ari man good mo epekto ba sa ato ang women and children nga mga cases kay mag-away na ba nag-asawa kay di nakapalit bugas, di nakapalit ka ng mga basic needs for the family ba kay tungod lagi gisugal. So karon so far ato ang yung intensify atong gihangyo na ato ang mga operatiba no nga to check on these individuals kay luoy pod in town ning mga pamilya nga mopay gamay na lang kay income ipanugal pag yun in town ni ilahang kwarta. Napay mga anak porting daghana so lahi ra gyud og walay bisyo Sir Dennis no. So karon ato akong gipahingusgan nga kung mahimo undangon na lang Unsa gyud. nga klase nga sugal ma'am? Ginagmay ra gyud mga ang uban sir na ay swertres na Tigbakay, tongits, tigbakay, bakay, wala. madjong. Mga surtres ana. ana mo ra Dili gyud na kayo, sir. di kayo kanang Dili. paano. Kayo. Loose firearms. For the loose firearms sir, naatay accomplishment for the election period. Makita nato natay total number of 5 individuals nga arrested. So Okay. timely pug kaayo kay ibaw na ta when we speak of firearms ang sagad ani gamiton for the election nga kanang process labi na ni ato ang mga uban in town nga kaning mga individual nga mogamit gyud og armas labi na og bona ka sa eleksyon. Pero wa kay na monitor nga Wala. nay nagamit og armas. So far, wala ra gyud. Wala pa. ra gyud sir, wala ra gyud to kay so far for the election kay peaceful ra gyud kaayo. Kini mo ang mga loose firearms mo, kini sila katong wa nila labot katong makatok. Naikatok na to ani sir. Pero sa rin siya sa ato ang kuan na. Pero ang sagad ani na ay mga initial violations. Mga dakop ninyo or na ay mga nag-wild bar na pagkabot yung nagay-armas. Oo. Okay. Ang uban pod kaning sa drug siguro pero dili jud kay na nakadaghan sir. Wanted persons. So far natay isa for acts of lasciviousness. This was arrested early this year. For acts of in relation sa 7610. Sa municipal level lang. Municipal level lang siya, Sir Dennis. Oo. This is in relation to 7610 kung diin minor ang biktima. Rape siya. Acts of lasciviousness. Acts of lasciviousness. Yes, sir. Pero katong uban katong 16 ka buok mo to siya mga kuan lang mga other wanted na to. Yes, mga ubusot siya, sir. Oo. Sige. So ang support sa LGU ngadto sa PNP. Okay, for the LGU no, mapasalamaton ko kay sukad paglingkod nako for the first month. All out support kaayo atong mayor ug uban nato ang mga konsihales. In fact, nihangyo gani sila nga dugangan ang atong kapulisan sa Minglanilla kay nakita nila nga increasing na atong population. Unya di man gani malalim Sir Dennis og napo lang kabuok gani bantayan unsa na kanang 3,000 kabuok, di ba? So hopefully matagaan ni siya. We know for a fact nga naagid tay exigency of personnel this time. So kuan lang pud ta, gibalanse lang pud nato. Total makaya pa man so far with our police strength karon sa Minglanilla. Ang amo lang gyud giawhag nga mutabang lang gyud ang komunidad kay di man makaya sa police. So magtinabangay ta. And with the LGU right now, mapasalamaton kay ko kay niabag ra gyud sila namo as to logistical resources ug unsa maging kinahanglan sa kapulisan nihatag ra gyud pud sila. Very good, no? Very good. Lipay taniana unya kanang imong giingon nga support ang mga gasolina tanan, di ba? Yes, Kanang yung ana. pagrubing-rubing sakyanan nila sila gatang nga sakyanan sa. Naarasan sir. Pila mo kabuk sakyanan ninyo din? Na ako'y tulo karon kasakyanan sir. Mga Yeah. four wheel na siya. Four wheel na ay motor. Unya ang kanang sa city ana usa kanang lungsod pila man nakabuk duha usa Kuan na sir ang sa lungsod duha ka buok. sa lungsod. Oo. Very good, no? Kamo nimo makita pod no ang support pod sa LGU. Sige, so ay mo mensahe para sa tuang mga katawhan diya sa lungsod sa Minglanilla. Okay, for the Minglaniliahanon, akong giawhag kamong tanan based gyud sa atong community service-oriented policing, no? When we speak of policing, the community is the police and the police is the community. Unsa ba na siya?
magtinabangay ta isip usa ka lumulupyo ning syudad sa Sugbo ning nang dili kaya sa kapulisan ang anti-criminality nato ug dili mo abag ang atong komunidad. Nagikan sa atong komunidad ang full support para magmalampuson ang atong kapulisan sa nagkalain-laing mga operasyon against mga criminality dinhi labi na gyud sa lungsod sa Minglanilla. Makita naman nato for the past weeks nga naatay mga peaceful, rugged and orderly. Hopefully ipadayon nato ug unsay programa nga nasugdan nga maayo isustener nato para pag yun mulambo pag yun ta o magpadayon ang kahapsay o magmalinawon ang Minglanilla. Sige. Watay kong oras may gala ako yung gituman na tong saad nga ato yung palapason. Sobra pa ganingon minute. Pero ano yung problema kay dugay sa tanan nakasugod no nya importante sa kay ato ang isgutan karon. Ma'am, ang imuhang mensahe para sa to ang mga kaigsuonan usab no labi nagikan sa PR7. Yes sir, karong panahon na is humana na ang eleksyon, balik na pod og tingklase. So nana pod ang ato ang kapulisan sa kadalanan para mag-guide sa ato ang mga bata hilabi na mubalik na sila silang eskwela. Unya ato lang yung gayran pirmi no nga sa traffic regulation nato, ato ayon i-orient ang ato ang mga kabataan para makabalo pod sila o madisiplina pod sila og unsa ang rules sa traffic nga magpadapling gyud asa gyud ang agianan para sa pedestrian para malikayan pod nato ang disgrasya. On behalf na lang sa kapulisan sa atoa sa Police Regional Office 7, makabagong pulis sa makabagong panahon, respetado ang mamayan, disiplinado ang kapulisan. This is Alan Richie PNP mantra sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ligtas ka. Very good. No, ang gusto ng pulis ligtas ka. Yes, Tinod, no, mo gini atong trabaho gid, mo gini damgugod, mo gini trabaho sa tong kapulisan nga. Yes, sir. Ligtas ka, no? Muabag lang pod. O disiplinado lang pod atong mga while natog ang ato ang katawhan panahos kagabion, ang atong mga pulis mo ay nagtrabaho para ligtas ka. Yes, no. Pero gawas ug kamo naging manggawas inyong bahay yung himo mo binuang di naging mo maligtas ana. Lahi na gyud. Sige ha. So, ma'am, utinda salamat kayo no sa imong time. I hope nga sa imong sunod nga pagbalik lain na sad nga lungsod ba ka or makabalik ka diri sa Gyapos Minglanilla but more on accomplishment na gyud no. Labi na to imong mga plano pa kay nakanito ning ma'am kada siya mga ideas sad ba no mga. Yes sir. Unsay nakita niya sa atong naagian niya mga police station nga which is applicable na pod sa other lugar correct. Wa na gidaw. O nya gikan sa city. Yes sir. Nag-auto ba ka ni Sir Comendador ma'am? Yes, sir. Abot ka no? Yes, o utrom sa to dagham sa katong mga ideas sa pamulis. No, kanang mga inana ba nya imong may baw-an nimo gikas imong previous nimo nga assignment dindot niyo nga kagwapo to dadton ko to diri. Igabot nimo dito sa simo nga manapa kay panindoto na po nako ni kay marag ako tong i-improve ako tong i-usmod ra ko tong style para ginani. So nindot do kayo na mga inana nga mga hippie ba nga once maabot sila sa kalungsod ila sa dayong i-apply nga to sa dapit nga mas epektibo pa. No, salamat kayo. Sige. So, watay kung oras may gala lang nito nag-awahi sa pagtanaw do na tay replay ugma alas 9 ngadto alas 10 sa gabi. Apan katong gustong mo tan-aw sa replay na karon ang ato ang PR7 nga FB Live, no? Makita man to. No, makita niya to ang programa ingon man sa ato apod nga sa CCTN sad nga FB Live sa gi-live po ni sa atong mga programa. Okay? Watay kung oras kini na lang inyong ubos nga lagad Dennis Tabar ako mingon mayong hapon kanatong tanan. Tabangin na please, mabiayon ng away, nagtinaparusay. Pulis, uwangan na please.